Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headline. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, ipinalilipat na ng Kamara sa Correctional Institution for Women. Attorney Zuleika Lopez nakaranas ng panic attack nang malamang ililipat ng kulungan. Vice President Sara Duterte galit at masama ang loob sa ginagawa ng Kamara. At Malacanang hindi palalagpasin ang mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naglabas ng sama ng loob si Vice President Sara Duterte sa kanyang online press conference sa media kaninang madaling araw. Ito'y matapos ding lumabas ang order na ililipat na si Attorney Zuleika Lopez sa Women's Correctional Facility. Ito ang balita ni Jed Resina live. Jed, ano ang naging dahilan bakit naglabas ng sama ng loob si VP Sara sa media? Yan ba ay dahil sa order na ililipat na ng Women's Correctional Facility ang kanyang Chief of Staff o may iba pa siyang binanggit na dahilan? Oo, Bernard, sinabi kasi na pasado alas 12 or alas 11 kagabi binasa itong order na ililipat na si Attorney Zuleika sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Kaya ito yung ikinasama ng loob ni VP Sara dahil naging biglaan itong paglalabas ng order at this oras pa ng gabi inilabas ang nasabing order mula sa HOR. Ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang lumabas na order mula sa komite sa House of Representatives na nagsasabing ililipat si Attorney Zuleika Lopez mula sa Batasan Grounds patungong Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Ayon kay VP Duterte, wala namang pasok ang Kamara tuwing araw ng Biyernes, kaya ipinagtataka niya ang nasabing special meeting at paglabas ng order kahit dis oras na ng gabi. Hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. Paliwanag pa ng pangalawang Pangulo na bago ang nasabing meeting kailangan muna nito ng pahintulot sa Majority Speaker at kay House Speaker Martin Romualdez. Wala naman aniyang nakalagay na pahintulot sa nasabing order kaya hindi ito maikokonsiderang legal. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? Kung ano lang, whatever pleases the speaker? Sa hiwalay na panayam sa media kagabi, sinabi ni VP Sara na ayaw niyang muling aksayahin ang kanyang oras sa pagdalo sa mga hearing ng Kamara hinggil sa paggasto sa pondo ng kanyang tanggapan. Kahit paani ang sinasabi ng ilang mambabatas na mas madaling matatapos ang pagdinig kung dadalo at sasagot siya sa kanilang mga katanungan. Noong inimbitahan nila kami, noong October 18 was it? Umupo ako doon. Nagantay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. Sinabi rin ng Vice Presidente na ayaw niyang sagutin ang mga tanong mula sa mga kongresista na aniyay hindi naman malilinis at sangkot sa mga katiwalian at iba pang kaso. Pero tama yon, hindi talaga ako uma-attend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member
convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Nilinaw rin ni VP Sara na ang kanyang pananatili sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte ay upang samahan ang mga opisyal ng OVP na pinatawan ng contempt at para rin sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bernard, ngayon nga kasama si VP Sara dito sa St. Luke's Hospital ni Attorney Lopez bilang wala rin kamag-anak na makakasama si Attorney Lopez nang dalhin nga siya kaninang madaling araw sa ospital. Pero ayon kay VP, hirap silang makausap si Attorney Lopez dahil nga siguro sa traumang natamo nito sa mga pangyayari. At sinabi rin ni VP na nakausap naman nila yung mga kamag-anak ni Attorney Lopez over the phone kanina. Bernard? Jed, may mga iba ba bang specifics na sinabi si VP Sara na sa tingin niya ay sobra naman o may na-violate sa karapatan ng Chief of Staff niya? Tungkol nga dyan, Bernard, binigyang diin ni VP na hindi naman kriminal si Attorney Zuleika o isang drug lord. Isa lang itong empleyado na nagpa siyang makipag-cooperate doon sa ginagawa ng pagdinig ng Kamara kaugnay doon sa paggastos ng pondo ng OVP. Sinabi din ni VP Sara na itong si Attorney Lopez ay sumunod lang din sa desisyon ng Kamara na i-detain siya. Pero yun nga, paliwanag ni VP na yung ginagawa sa kanila mula pa lang doon sa detention facility ay tila parang isang kriminal umano yung binabantayan nila, at sa sobrang dami ng police manpower ay tila nag-aaksaya lang din sila ng manpower para nga sa sinasabi ni VP na inosenteng kawani ng gobyerno, nagpasya lang na makipag-cooperate doon sa pagdinig ng Kamara. Bernard? Dahil sa nangyari na yan, Jed, may nabanggit ba si VP Sara na meron ba silang legal plan dahil dyan sa nangyari na yan? Sa katunayan, Bernard, wala pang malinaw na planong nabanggit si Vice President Duterte kaugnay nga dun sa plano nilang legal doon sa nangyari dito kay Attorney Zuleika. Pero naniniwala si VP na hindi titigil yung mga panggigipit sa Office of the Vice President maging dun sa mga empleyado ng OVP dahil pilit silang naghahanap umano ng mga maaaring ebidensya na magagamit laban kay VP. Pero nabanggit ni VP Sara na may mga abogado sila na nag-handle o nag-aaral dito sa mga nangyayari. Kaya isa yan siguro sa aabangan natin sa mga susunod na araw, Bernard. Last na lang, Jed, na tanong. Natanong ba sa kanya o sinugot ba ng pangalawang Pangulo yung panawagan ng iba na pumunta na lang siya sa Quadcom at sagutin ang mga paratang sa kanya para matapos na ang issue na ito? O naniniwala ba siya na matatapos ng issue na ito sa pagharap niya at pagsasalita niya sa Quadcom? Sa katunayan, Bernard, isa nga yan sa tanong na ibinabato ng media paulit-ulit kay VP na kung dadalo ba siya sa pagdinig o kaya sasagutin niya na yung mga tanong ng mga kongresista sa kanya. Pero sa pinakahuling panayam sa kanya kaninang umaga sa St. Luke's Hospital, binanggit niya na pinayuhan o nagsuggest na sa kanya yung abogado niya na humarap na sa pagdinig sa Kamara at sagutin yung mga katanungang ibinabato sa kanya dahil may mga sagot naman silang nakahanda para rito. Pero pinanghawakan pa rin ng ikalawang Pangulo yung prinsipyo na hindi siya sasagot doon sa mga kongresista or doon sa mga sinasabi nitong ikalawang Pangulo na taong sa tingin niya ay hindi inosente. At pinaliwanag niya din kahapon sa meeting kasama ang media na inaantay niya pa na maitulak itong pagdinig na ginagawa ng Kamara kasi sa tingin niya kulang pa yung mga inilalatag. Kaya ayaw niya pang magsalita o sagutin nga yung mga katanungang ibinibigay sa kanya. Pero nilinaw ni VP Duterte na gusto niya nang
sanang matapos ito yung sinasabing pagdinig ng Kamara para makabalik na rin sila ng maayos sa trabaho sa Office of the Vice President. At Pangulo Bernard, siguro maidagdag ko na din na binigyang diin ni VP Duterte kagabi na naniniwala siya na hindi magtitigil yung ganitong mga nangyayari o kaya mga pang-aakusa or mga ibinabato sa kanya hanggang sa 2028 elections dahil nga naniniwala siya or sinabi sa kanya nang bumisita siya kay former Senate President Manny Villar na number 1 kasi o nakikitang number 1 si VP sa presidential elections. Kaya yun, hindi magtitigil itong mga paninirang ibinabato kay Vice President Sara Duterte hanggang matapos na siguro ang presidential election. Bernard. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Tinawag na waste of time o pagsasayang ng oras ni Vice President Sara Duterte ang anyay ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag sa gitna ng investigasyon ng House of Representatives sa kontrobersyal na paggastos ng confidential funds ng OBP at noong siya pa ang namamahala sa Department of Education. Gayun din ang planong paglilipat sa kanyang Chief of Staff sa Women's Correctional na pinatawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Mariing tinuligsa ni BP Sara ang aniyay ginagawang panggigipit sa kanya ng gobyerno upang idiin siya sa isang kasalanan na aniyay wala namang ebidensya. We are wasting time. This country should be working on being competitive, jumping to middle income, aspiring to be a first world economy. What are we doing? Doing nothing at all. Magkano ang dollar? Nasaan ang remittance ng mga OFW na inaasahan lagi ng gobyerno na hindi naman dapat? Nanindigan ang Sergeant at Arms ng House of Representatives na ipatutupad pa rin nila ang utos ng House panel na ilipat ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Ito ay kapag nakalabas na si Atty. Zuleika Lopez ng ospital. Samantala, itinanggi naman ng House Sergeant at Arms ang alegasyong kinuha nila ang cellphone ni Atty. Lopez habang ito'y nasa premises ng Batasan Complex. Ito ang balita ni Dante Amento. Naglabas ng kautusan kagabi ang House Committee on Good Government and Public Accountability na ilipat sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Atty. Zuleika Lopez. Ayon kay House of Representatives Sergeant at Arms Retired Police Major General Napoleon Taas, unang binasa kay Lopez ang utos sa loob ng Custodial Center ng Kamara pasado alas 11 ng gabi pero tumanggi umano itong sumama. Muli nilang sinubukan pasado alas 12 ng madaling araw pero hindi rin nagtagumpay. Dahil ayaw kong sumama, so sumubuko tayo ulit ng baka this time sumama na. Pero during this second attempt nga po, andun na po yung si VP Sara. At nagsasabi na siya na yung official na lawyer. So naging futile din mo yung attempt dyan sa pangalawang pagbasa. Pasado alas 3 ng madaling araw ay sinugod si Lopez sa Veterans Memorial Hospital dahil sa umano'y panic attack at sa huli ay inilipat sa St. Luke's Medical Center. Pero ayon kay Taas, kapag nakalabas na ng ospital si Lopez ay tuloy pa rin ang paglilipat nito ng detention. Sinabi ko po kanina dun sa aking statement, yung order po ng committee stands and we will implement yung transfer. Paliwanag ng komiteng nag-utos ng paglilipat, seguridad ang pangunahing dahilan, lalo na nasa loob din ng Batasan Complex ang Vice Presidente. Dagdag pa ni Congressman Joel Chua, nagkaroon sila ng special session kagabi bago ilabas ang kautusan. Alam naman po natin na pag nandiyan po yung Vice President, yung mga security po natin ay mababawasan. Ito po ay
tututok sa ating Vice President at mawawalan po ng security yung mga ilang outpost po dito. Kaya yun po yung napagdesisyonan. Samantala, itinanggi naman ni Taas na may kinuha silang cellphone kay Attorney Lopez at karamihan anya ng pumasok sa detention facility ay mga babae nilang tauhan, taliwas sa sinabi ni VP Duterte. The best explanation for that will be the video that we will be providing you. It should show kung meron bang kinuhang cellphone yung ating mga security. Sa ngayon, pinag-aaralan pa nila ang posibleng aksyong legal laban sa Vice Presidente. Sasagutin din nila ang anumang reklamo na maaring isampa laban sa kanila ni VP Sara. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing tiniligsa ni Vice President Sara Duterte ang umano'y hindi agad pag-aksyon ng House of Representatives at ng mga pulis para madala sa ospital ang nakadetinin niyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez. Dismayado si VP Sara dahil sa aniyay hindi tamang pagtrato sa kanila at sinabing dapat na managot si House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama kay Atty. Lopez. Ito ang balita ni Joan Nano. Masama ang loob ni Vice President Sara Duterte dahil sa anyay hindi agad pagkilos ng House of Representatives at ng mga pulis para maisugod sa ospital kaninang madaling araw si Atty. Zuleika Lopez dahil sa umano'y panic attack. Kwento ni VP Sara, wala umanong tumulong sa kanila para madala sa ospital ang kanyang Chief of Staff nang magsuka ito at mag-collapse matapos malamang may order ang Kamara na ilipat siya sa Women's Correctional Institution sa Mandaluyong kagabi. Nakadetine si Atty. Lopez sa Kamara matapos na patawan ng contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong Miyerkules. Ayon kay VP Sara, tumawag siya ng doktor at sinabi na kung maaari ay isakay na lamang sa isang private vehicle si Atty. Lopez upang madala sa ospital. Subalit nang dumating na ang pribadong sasakyan na magdadala kay Atty. Lopez ay bigla na lamang umanong sumulpot ang ambulansya ng mga pulis. So, ibig sabihin, nandun lang sila sa vicinity, sa loob ng HOR. Wala silang ginawa. Sinabi na namin, doktor ninyo, doktor namin, kahit sinong doktor. Ambulance ninyo, ambulance namin, kahit anong ambulance yan. Tapos bigla, nung ilalagay na sa private vehicle, biglang may operasyon darating na ambulance ng police. Ayon pa sa Vice Presidente, laking gulat na lamang nila nang dalhin sa Veterans Memorial Medical Center si Atty. Lopez imbis na sa St. Luke's Medical Center kung saan naroroon ang kanyang medical records. Nang madala sa Veterans Hospital, muling gumawa ng paraan si VP Sara para mailipat ng St. Luke's ang kanyang Chief of Staff. Mariing tinuligsa ng Vice Presidente ang anyay pakikialam ng mga pulis, gayong ang mga doktor at kaanak lamang nito ang may karapatang magdesisyon sa kalagayan ng pasyente. Bigla na lang, nagulat kami lahat, nandun na kami sa veterans. Bakit? Di ba parehong hospital lang naman yun? Veterans or St. Luke's? Hospital. Tapos kanina, ayaw na naman nila tumulong. Naghahanap kami ng ambulance. Wala na namang ambulance. So sabi ko, magbayad na lang tayo ng ambulance. Kausapin natin ang St. Luke's. Anong pwedeng gawin? Nung dumating na yung ambulance ng St. Luke's, biglang meron na namang dumating na ambulance ng police. Tapos nung nakita ko, nilagay nila naan naman doon sa ambulance nila yung pasyente. Tapos, sasarahan ako ng pinto sa mukha ko. Masyadong sinungaling at scheming yung mga pulis ba na ganyan yung ginagawa nila sa pasyente. Kasama rin sa kinwestiyon ni VP Sara ang dami ng mga pulis na nagbabantay sa paligid ng ospital, gayong hindi naman kriminal o suspect si Atty. Lopez. Kumbinsido naman ng pangalawang pangulo na attempted homicide ang ginagawa ng mga otoridad sa kanyang Chief of Staff. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police na
natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9, biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't understand. Why do you have to antagonize a detainee? Ito naman ang naging reaksyon ng Vice Presidente kaugnay sa umano'y planong paglilipat kay Atty. Lopez sa Correctional Institution for Women. Well, likely, baka ganun na. They're so dishonest yung mga police. Alam mo yun, ngayon ko lang narinig yan, na kaya pala sinasakay nila doon sa ambulance kasi ilalagay nila doon sa correctional facility. It's doubly dishonest. Kasi hindi naman ang pulis ang masusunod sa isang pasyente, ang doktor tsaka ang next of kin. Sa naunang interview kay VP Sara kaninang madaling araw, tahasan nitong sinabi na si House Speaker Martin Romualdez ang dapat na managot sakaling may mangyaring masama kay Atty. Lopez. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, inahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Sa ngayon ay wala pang pahayag na inilalabas si Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga naging pahayag ni VP Duterte. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi totoong natagalan ang pagtulong ng House of Representatives Sergeant at Arms kay Atty. Zuleika Lopez nang humingi ng tulong kaugnay sa kalagayan nito at para maisugod sa ospital. Ayon kay retired Police Major General Napoleon Taas, may nakastandby namang ambulansya at doktor ang kamara. Ang problema anya, gusto ng Office of the Vice President na sarili nilang doktor ang mag-aasikaso at magdala kay Lopez sa ospital. Ang assessment po natin is hindi naman ganun ka-serious yung medical condition, and on the way na rin naman yung ating yung mga medical doctors. Tingin ko hindi naman ganun katagal na yung hinintay. Nakadating na rin yung doktor. Ang sinasabi ko na siguro may naging katagalan is yung pag-aalaw natin ng pagpasok ng doktor po nila. Napaliwanag ko naman ang reason lang is meron naman tayong house doctor. Dumating sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City ngayong araw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y bilang pagpapakita ng suporta kina Vice President Sara Duterte at Atty. Zuleika Lopez. Ayon kay Senator Bato, inhustisya ang plano ng House panel na ilipat sa Women's Correctional Facility ang Chief of Staff ni BP Sara dahil hindi naman ito kriminal at walang anumang kaso na nakasampa laban sa kanya. I'm very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional Facilities a place for convicted criminals. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt? Ayon pa kay Senator Bato, wala pa siyang impormasyon kung nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sitwasyon ni BP Sara at ng kanyang Chief of Staff dahil hindi pa sila nagkakausap nito. Samantala, sinabi naman ng senador na pag-aaralan niya kung ano ang mga hakbang na maaari niyang gawin para matulungan si BP Duterte at Atty. Lopez. Nakakalat ngayon ng ilang pulis sa paligid ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City kung saan dinala ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zuleika Lopez.
Dumating rin ang ilang personalidad na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Alamin natin ang sitwasyon doon ngayon mula kay Gladys Tuabi live. Gladys, kumusta ang sitwasyon dyan? Bernard, sa mga oras na ito ay nasa labas pa rin ng St. Luke's Medical Center ang ilang mga pulis para magbantay sa sitwasyon kasunod nga ng komosyon kaninang madaling araw kung saan isinugod sa pagamutan ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte mula sa detention facility sa House of Representatives. Mahigpit ring nakatutok ang mga kasama nating media dito, Bernard. Sa ating pag-aantabay dito simula kaninang umaga ay may ilang personalidad na tayong nakita na dumating gaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Sa kanyang pagharap sa media, sinabi ni Senator Bato na galing pa siya ng Baguio City dahil sa ilang engagement. At agad siyang bumiyahe pa Quezon City kaninang madaling araw nang malaman ang nangyari kay Attorney Lopez at sa sitwasyon ni VP Sara. Aniya, pumunta siya rito sa ospital para magpakita ng suporta kay VP Duterte at alamin kung ano pa ang mga hakbang na maaaring magawa at maitulong kina Lopez at sa Vice Presidente. Kinwestiyon din niya ang anyay hindi magandang pagtrato ng House panel na nagpataw ng contempt kay Attorney Lopez at sa desisyon nitong ilipat sa Women's Correctional na anya ay lugar para sa mga convicted criminals. Bukod kay Senator Bato ay nakita rin natin kanina si Sagpi Party List Representative Rodante Marcoleta na kilala ring supporter ni VP Sara. At nang makausap natin sa Bernard Ania, hindi pa niya alam ang susunod na hakbang na gagawin sa panig ni VP Sara. Pero mainam umno na magpetisyon sila sa Courts of Law para malaman kung tama ang nangyayari ngayon. Tanong ni Marcoleta, trabaho ba ng House of Representatives na gawin ang tungkulin ng Commission on Audit na mag-audit? At kung oo man, bakit isa lang ang iniimbestigahan? Bakit ang Office of the Vice President lamang? Malibang sa dalawang personalidad ay wala pa naman tayong nakikitang ibang grupo dito maliban sa mga kasama ni VP Duterte. Bernard, sa ngayon, patuloy tayong nakaantabay. Patuloy na nakaantabay ang lahat ng miyembro ng media dito sa labas ng ospital para sa ano pa mang development sa sitwasyon. Yan muna ang ating update mula dito sa St. Luke's Medical Center. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Gladys Tuabi, live mula sa Quezon City. Naglabas ng pahayag ang Presidential Communications Office hinggil sa umano'y naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo, itinuturing nito na active threat o seryosong banta sa buhay ng Pangulo ang naging pahayag ni BP Duterte. Kaugnay ito ng sinabi ng Vice Presidente sa isang panayam sa media na may kausap umano siyang assassin para patayin ang Pangulo at ilang pang personalidad sakaling may mangyaring masama sa kanya. Ayon sa Malacanang, pinakikilos na nito ang Presidential Security Command para sa nararapat na aksyon at upang masiguro ang seguridad ni Pangulong Marcos. Mahigit 200 estudyante sa isang universidad sa Batangas ang sumailalim sa Basic First Aid at Basic Life Support Training ng UNTV News and Rescue. Tugon ito ng istasyon na sa kahilingan ng pamunuan ng universidad na maturuan ang kanilang mga estudyante ng kaalaman sa pagsagip ng buhay. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sumailalim sa Modified Basic First Aid and Basic Life Support ang mga estudyante ng Bachelor of Science in Hospitality Management ng Batangas State University na Sugbo Campus. Nag-request ang pamunuan ng universidad sa UNTV News and Rescue dahil na rin sa nakikita nilang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa pagsagip ng buhay. Napakalaking bagay yung isinagawa nyo na seminar workshop sa Basic Life Support and Basic First Aid. Natuwa ako na may mga ganito palang klaseng programa na ginagawa ang UNTV. Malaking tulong ito. Napakalaking tulong nito para sa mga mamamayan. Kagaya namin, wala kaming basic
knowledge talaga pagdating sa basic life support and basic first aid. Though meron naman dati, pero mas nakita ko na mas comprehensive yung naging discussion nyo, and talagang malaking bagay ito para sa lahat na nakapag-attend. Itinuro ng rescue team ang kaalaman sa pagbibigay ng first aid sa mga minor at major wounds, choking management at hands-only CPR. Nagkaroon din ng komprehensibong talakayan ukol sa mga madalas na emergencies na maaaring ma-encounter ng mga estudyante sa kanilang papasuking propesyon. Natuto po ako kung paano po mag-respond sa mga burns na madalas po namin nakakasalamuha po during sa mga kitchen po. And gayon din po yung sa mga first aid po when it comes sa mga pagsi-CPR po or kaya kapag may mga aksidente po kami nakakasalamuha. Thank you po kasi po nagkaroon po kami ng idea on how to properly kumbaga po ay mabigyan po agad ng unang palunas yung mga pangkaraniwan po nangyayari, lalo-lalo na po nagkaroon po kami ng idea kung paano po bigyan po ng unang lunas ang mga bagay po na maaari po ding magkaroon ng malubhang karamdaman or sakit kapag hindi po nalunasan agad. Ang mga seminars at trainings na gaya nito ay higit na mahalaga at napapanahon upang mas mabigyan pa ng kaalaman at skills ang mga mamamayan sa larangan ng first aid. Gaya ng sabi ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, kahit isa lamang sa isang pamilya ang marunong sa first aid ay malaking tulong na ito sa panahon ng emergencies. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magtungo sa United Arab Emirates sa November 26 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang araw na working visit. Ayon sa Presidential Communications Office, makikipagpulong ang Pangulo kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Inaasahang magre-resulta ang pulong sa mga kasunduan na lalong magpapatibay sa relasyon ng dalawang bansa. Ipaabot rin ng Pangulo ang pasasalamat ng gobyerno ng Pilipinas sa mga lider ng UAE dahil sa patuloy na pagtitiwala sa mga manggagawa ng Pilipino. Humihingi naman ng pangunawa si Pangulong Marcos sa mga Pilipinong nasa UAE dahil mabilisan lang ang kanyang biyahe at kailangan niyang bumalik agad sa Pilipinas para ituloy ang inspeksyon at pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng kalamidad. Hindi makatarungan para kay Senator Joel Villanueva ang malaking tapyas sa budget ng Office of the Vice President. Kaya naman sinusulong nila na dagdagan pa ito lalo na't may mga lumalapit sa tanggapan ng Vice Presidente para humingi ng tulong. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. 8 senador na umano ang pabor na dapat bigyan pa ng mas malaking budget ang Office of the Vice President. Ayon kay Senador Joel Villanueva, bukod sa kanya, may iba pa na pareho ang pananaw na taasan ang OVP budget mula sa General Appropriations Bill o GAB na ipinasa ng Kongreso. Paliwanag ni Senador Villanueva, talaga namang tumataas sa mga pangangailangan sa budget dahil sa paglaki ng saklaw ng jurisdiksyon at dapat paglingkuran. So I'm looking at the office and I feel like we need to put some more social fund na pwedeng gamitin ng ating Vice President. Kasi Vice President's office yan eh. We have yet to discuss the exact amount, pero for me at least 100, 150 is decent enough to increase the budget. So we'll see, no? 2.03 billion pesos ang orihinal na panukalang budget ng tanggapan ng ikalawang Pangulo sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Ngunit nang dumaan ito sa deliberasyon ng House of Representatives ay naging 733 million pesos na lang ito sa ilalim ng GAB. Hindi ko pa masyadong ma-disclose yung pag-uusap namin na initial talks namin ni Chairperson Grace, some members of the Senate, including the Minority Leader. So, we'll talk about it and at the end of the day, alam naman natin,
Kung meron kaming mayorya na papayag, then we will do it. Nilinaw naman ng senador na pananaw lamang ito ng kanyang mga kapwa mambabatas at mananaig pa rin naman ang boto ng mayorya bago tuloy ang isalang ang budget bill sa bicameral conference. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi na nakabalik pa bilang direktor ng National Capital Region Police Office at Anti-Cybercrime Group Directors sina Police Major General Sidney Hernia at Police Major General Ronnie Carriaga. Ito'y matapos na maglabas ng kautusan ang National Headquarters na itinatalaga na ang mga ito sa Area Police Command Southern Luzon at Area Police Command Northern Luzon. Ang dalawang general ay nauna ng pinatawan ng 10 araw na administrative relief noong November 7 kaugnay sa operasyon ng kanilang mga tauhan sa Century Peak Tower sa Ermita, Manila noong October 29. Ang 10 araw na suspensyon ay na-extend pa ng 5 araw hanggang kahapon, araw ng Biyernes. Subalit kagabi naglabas na ng order ang Directorate for Personnel and Records Management o DPRM na naglilipat sa mga ito sa Area Police Command epektibo ngayong araw. Isinailalim na sa state of calamity ang Dasmariñas City sa Cavite bunsod ng pagtaas ng kaso ng dengue. Ang deklarasyon, batay sa Resolution number 435 Series of 2024, ay nagbibigay daan sa lokal na pamahalaan na magpakilos ng mga mapagkukunan at magpatupad ng mga estratehiya upang matugunan ang pagsiklab ng epektibo. Base sa datos, mayroon ng 928 infections ang lungsod as of November 6, 2024. Halos 4 na beses na pagtaas ito sa 233 cases sa kaparehong panahon ng isang taon. Binigyang diin ni Mayor Jenny Austria Barzaga ang agarang pagkilos upang masugpo ang pagkalat ng sakit na dala ng lamok. Anya, napakahalaga na ang mga kinakailangang hakbang ay gawin upang maiwasan ang karagdagang pagkalat ng virus. Ang lapay o pancreas ay mahalaga sa pagtunaw ng pagkain at pagkontrol ng asukal sa dugo. Ngunit, maaari rin itong magkaroon ng bukol o tumor na tinatawag na pancreatic mass na kadalasang natutuklasan na lamang kapag malala na at mahirap ng lunasan. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Pananakit ng tiyan, pagsusuka at hirap sa pagkain, ilan lamang ito sa mga sintomas na maaaring dulot ng pancreatic mass. Ang pancreatic mass ay tumutukoy sa pagkakaroon ng bukol sa ulo o buntot ng lapay na madalas ay hindi agad napapansin at lumalala kung hindi maagapan. Ayon kay Dr. Jerry Pedregosa, isang gastroenterologist mula sa Makati Medical Center, may 2 pangunahing risk factors sa pagkakaroon ng pancreatic mass, ang modifiable and non-modifiable risk factors. Meron tinatawag na modifiable sa non-modifiable, no? Halimbawa, modifiable, yung malakas manigarilyo, no? Yung paninigarilyo niyan, basta manigarilyo ka, 75% ang chance mo magkaroon ng cancer. Meron kang chronic pancreatitis. Siyempre, pancreatitis, common pa rin cause niyan is alcohol pa rin. Meron sinasabi silang mga pagkain daw ng red meat, no? Lalo yung mga preserved food. Meron yung mga tinatawag na non-modifiable. Ibig sabihin naman yan, yung mga wala ka na magagawa sa buhay mo. Samantala, ang non-modifiable factors naman ay mga aspeto na wala tayong kontrol tulad ng edad at genetic predisposition. So, ibig sabihin, if you are 71 for males and 75 for females, doon lumalabas yung mga bukol sa pancreas. So, kahit anong gawin mo, aabot at aabot ka din kung buhay ka pa. So, yung genes naman, usually it's around 10% lang ang nagkakaroon or less, no? Pero pag nagkaroon ka nun, talagang napakalaking chance na yung kamag-anak mo magkakaroon.
Dagdag pa ni Dr. Pedregosa, ang pagkakaroon ng pancreatic mass, lalo na kung ito'y nauwi sa cancer, ay nagdudulot ng malubhang epekto sa buhay ng pasyente mula sa pisikal hanggang sa emosyonal at pinansyal na aspeto. Siyempre, lahat naman na may cancer, treatment o yung mga outcome yan, medyo sa pasyente mabigat, no? Siyempre, psychological, so yung financial, gano'n. And siyempre, imagine pag nagkasakit ng pasyente, gastusin ng pamilya, at ikaw, halimbawa breadwinner ka, paano kang makakapagtrabaho? So, limitado ka. Pag you are already a cancer na let's say stage 4, paano ka makakapasok niyan? Most of the time, siguro magli-leave ka kasi treatment mo or in pain ka. So, limited na. Upang maagapan ng sakit sa lapay, narito ang mahalagang payo ni Dr. Pedregosa. Siyempre, ang pinaka-importante dyan, alam mo naman natin mga modifiable risk factors, no? Yung masyadong pag-inom ng alak, yung paninigarilyo, yung pagiging mataas, mabigat, no? As tawag namin healthy, yung kailangan natin control ng sugar mo, so dapat siguro maayos na natin yun. Kasi ilang ang pwede natin magawa. Kung meron ka ng risk factor sa family mo, siguro aggressive ka na dapat sa pagmamonitor. At para sa karagdagang kaalaman ukol sa pancreatic mass, tunghayan ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Pichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagmalaki ng Russia na may imbak sila ang mga bagong malalakas na missile na handang gamitin anumang oras. Ang pahayag ay ginawa ni Russian President Vladimir Putin isang araw matapos silang magpaputok ng bagong ballistic missile sa Ukrainian city ng Dnipro. Sa kanyang unscheduled TV address, sinabi ng Russian leader na ang Oreshnik missile ay hindi maaring ma-detect at ma-intercept. Ang paggamit ng Russia ng Oreshnik ay nagtapos sa isang linggo ng paglala sa digmaan na nakita rin ng Ukraine na nagpaputok ng mga missile ng US at British sa Russia sa unang pagkakataon. Nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga pinuno ng mundo na magbigay ng seryosong tugon upang maramdaman ni Putin ang tunay na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Nagpa siyang World Health Organization na panatilihin ang pinakamataas na alerto para sa Mpox. Ito ay sa gitna ng tumataas na bilang ng mga kaso at mga bansang apektado nito. Ayon sa WHO, ibinase nila ang desisyon sa hawak nilang datos. Gayun din sa nakitang pangangailangan para tugunan ang pagtugon sa mga bansang may mga kaso nito. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Mga pag-atake ni former Senator Antonio Trillanes IV, suportado umano ng Malacanang ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin, isa lamang itong guni-guni. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Ano? Ganun na lang. Ano? Apa. With alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang sa iniimbestigahan ng Task Force on Extrajudicial Killings ng Department of Justice. DOJ posibleng magsampa ng hiwalay na kaso laban kay former President Duterte. We want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be possible, will not overlap. Lalawigan ng Aurora, walang naitalang casualty sa kabila ng matinding pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Importante, walang namatay. Napakahalaga yan. At lahat naman ng mga tao, tumataliman naman. Kaya mas maganda
hindi tayo na mga problema. 7 miyembro ng isang pamilya sa Nueva Vizcaya patay sa landslide. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba sa paniniwala at isyung pampolitika. So, but now, we will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supply. So yung ating relief na ginagawa kagaya ng dati. 50 milyong pisong halaga ng tulong ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Pepito sa Catanduanes. Nagbibigay po kami, hindi pa wala pa rito, muna susunod na po. Nagbibigay po kami ng mga tinatawag, mga building materials po, mga yero, mga tuspordos, pati martilyo, pati pako, magdadala po kami para kahit paano masimula ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay, yung mga damaged na bahay. Lalawigan ng Aurora isinailalim sa state of calamity. Clearing operations mas paiigtingin ng MMDA habang papalapit ang holiday season. Illegally parked vehicles, problema pa rin kaya sumisikip ang mga kalsada. Kung intensified na po ang clearing operation natin, mas dodoblehin pa po natin ang pagiging intensification of our clearing operations. Amihan season, opisyal nang nagsimula ayon sa Pag-asa. So mga around December, January, February. So yan yung kasagsagan ng mas malamig yung temperature natin sa panahon ng amihan. Mary Jane Veloso posibleng ikulong sa Correctional Institution for Women pagdating sa Pilipinas ayon sa Department of Justice. Indonesian government bukas umano sa pagkakaloob ng clemency kay Veloso. The Secretary has already given instructions to the National Bureau of Investigation if ever and when the Mary Jane Veloso will be coming home to pick her up and bring her to the detention center of that will be decided upon. But we are looking at the Correctional Institute for Women in Mandaluyong as a possible facility that she could be transferred to. Tuluyang pagpapalaya kay Mary Jane Veloso, panawagan ng kanyang mga kaanak at abogado. Ang hiniling ko po sa ating Pangulo, tama naman na po yung 15 taon na paghihirap ni Mary Jane sa kulungan at talaga napatunayan naman po na biktima lang si Mary Jane dahil nakakulong na po yung may-ari, umamin na, natulan na po ng habang buhay. Sana diretso na po nila sa bahay namin si Mary Jane. Huwag na po sanang ikulong. Parehong pangalan ngunit magkaibang pirma nasilip na mga mambabata sa resibo ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. I think it's highly unlikely, Mr. Chair, na yun po yung mangyayari, no? Kung titingnan niyo po ba yan, Ms. Camora, yung sulat po ba dyan pagkapareho? Hindi po. Pagkakaroon ng U.S. Task Force Ayungin, ibinunyag ni U.S. Defense Chief Lloyd Austin. Tumatakbong congressman sa Cagayan de Oro, kakasuhan ng COMELEC sa issue ng irregular surge o pagdami ng botante. Sadyang tumaas ng sobra ang bilang ng mga botante doon sa isang barangay. At ang culprit nito ay ang massive issuance ng barangay certification. Teka muna, doon sa lugar na yan, mukhang tumatakbo mismo yung barangay chairman na congressman. Pagkakaloob ng clemency kay Mary Jane Veloso, pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano pa talaga how this is the first time this has happened. So everything is on the table. Mga sundalong Amerikano walang direktang partisipasyon sa rotation and resupply mission sa West Philippine Sea ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año. They're providing support to us, like for example, ISR, Maritime Domain Awareness. So tumutulong sila sa pagbibigay ng mga information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation. Bagong impormasyon kaugnay ng espiya ng China sa Pilipinas, natuklasan ayon kay Senator Risa Ontiveros.
Huling pagdinig ng Senado kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators isasagawa sa November 26. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga POGO. Suspensyon kina National Capital Region Police Office Chief Major General Sidney Hernia at PNP Anti-Cybercrime Group Chief Major General Ronnie Francis Cariaga pinalawig pa ng 5 araw. Nung maglaps po yung initial 10-day administrative relief po nila effective November 17 po ay nag-issue po ng panibagong order extending po yung kanilang administrative relief for another 5 days po. Alternatibong hanap buhay, hiling ng mga residente ng Catanduanes na labis na nasalanta ng bagyong Pepito. Hindi pa naman makapaghanap buhay ng maayos kasi gawa ng ganyan yung dagat parating malakas. Yung nyog wala naman kasi Sira lahat. wala. Kasi yun lang naman pwedeng pagkakitaan dito. Dagat at saka yan, kupra. Wala na. Pagpapauwi kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas, pagrespeto ng Indonesia sa human rights. Veloso labis na nagpapasalamat kay Indonesian President Prabowo Subianto. Mudah-mudahan pada bulan Desember yang akan datang kebijakan ini sudah dapat kita laksanakan sehingga proses ini berjalan. Di negara kita ini cukup banyak narapidana warga negara asing yang dijatuhi berbagai jenis hukuman. Vice President Sara Duterte nagtungo sa House of Representatives para dalawin si Attorney Zulieka Lopez. Hiling na samahan sa detensyon ang kanyang Chief of Staff, hindi pinagbigyan. Unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang Pangulo po yan. Apollo Kibuloy, pinayagan ng korte na muling makapagpa-ospital sa loob ng 5 araw. Mataas na diskusyon po pero na-approve naman. There will be a medical furlough for Pastor Apollo Kibuloy. At mainit at maalinsangang panahon, mararamdaman pa rin kahit nagsimula ng amihan season ayon sa Pag-asa. 1 hanggang 2 bagyo, maaari pang maranasan bago matapos ang taon. Usually, ang kasagsagan ng northeast monsoon o yung mas malamig na temperature natin nararanasan ay January, February. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 6, na nagsasabi, "Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Daddy. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.